Sometimes we have to bend the law to please the people. He asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree because basically in implementing the law, there are positions you can take. But bending the law is not one of them, Your Honor. Buti na lang ganyan ang sinagot. Pagka-independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Apo. sumagot ka lang. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course. Kasi nga, so paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino eh. Can the Senate refuse? In observance of the separation of powers. You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Responsibility. So paano yung interplay ng, paano yung roles ng DOJ and ICI in terms of case build-up, in terms of fact-finding? Sa fact-finding po, humingi po ng tulong sa amin ng ICI. May conflict ba? Yun ang inaano ko, mayroon bang conflict na ginagawa ng ICI pero ginagawa na rin ng task force ninyo? Wala naman pong conflict. More po ang nagko-coordinate po yung ICI. Kasi may iba po silang sources na hindi po available sa, tulad po yung kakayanan nilang magpatawag sa iba't ibang ahensya ay nagagawa ng ICI. Sa kasalukuyan nga po, nanghihiram ang ICI ng ilang piskal na para tulungan sila. Dahil ang may kakayanan po na magbalangkas ng mga ebidensya na naiipon at impormasyon ay ang mga na atin pong mga kasalukuyang mga taga-usig. So ito po yung magkabilang tulungan po na amin pong binibigay para sa ICI. Sir, Yeah, yes, go ahead, Senator. akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka-independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo. sumagot ka lang. Opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Okay. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course. Kasi nga, tingnan mo yung creation niya. It should be an sa pangalan pa lang, independent, ano na yun, Che? ICI. Independent Commission on Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, di ba, this is something that also the senators will, one way or the other, discuss probably in the course of time. Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the Ombudsman, and other authorities. So paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino eh. Can the Senate refuse, for example? In observance of the separation of powers. Halimbawa, nag-request siya, address to the Senate President. Wala pa kaming choice. Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi? You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Tama? Yes, Your Honor. Okay. May I continue, Mr. Chair? Oh, yes, go ahead, Senator Merck. You're familiar with the now famous statement, sometimes you have to bend the law to please our people.
You're familiar with that. Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? May I refresh your memory? Yes, thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of prostitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point where one of us made a suggestion. Sometimes we have to bend the law in order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree because basically in implementing the law, there are positions you can take. But bending the law is not one of them, Your Honor. Buti na lang ganyan ang sinagot mo. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi niya, bending the law is okay, basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Not even in imagination. Mahirap po yun eh. Kasi kung sinabi mong you agree, ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan palang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin eh. Hirap na hirap kami, mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon. Makapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Because somebody said, sometimes we can bend the law to please the people. I may be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? Can I? You Thank you. Boss, so ito yung sabi ni OIC DOJ Secretary Frederick Vida. So yan, nilaglag ating DOJ Secretary na si Boyeng Remulla. Malinaw na itong ICI, Independent Commission for Infrastructure, malinaw na this is a redundancy doon sa ombudsman. Kasi yung authorized na mag-imbestiga ay walang iba kung ito yung ombudsman. Itong ombudsman wala nang iba. Ngayon, itong nakikita ko mga kababayan. Nung hindi pa na-appoint si Remulla bilang ombudsman, nag-create siya ng ICI. Ngayon, para doon, sasabihin nila mayroong mandato ang ICI. The DOJ will defend on the recommendation of ICI. You could imagine, lahat na lang paratang, lahat-lahat para lang papagtakpan, allegedly, itong pangalan ni Martin Romualdez, mga kababayan. Ngayon, since nag-create ng ICI, nandoon na ngayon dependent ang ombudsman sa ICI kung ano yung mga findings nila. Whether the mastermind or itong mga mag-apply ng WPP ay pakinggan nila or hindi. Based doon sa facts at sa mga evidence. So syempre, hindi na natin nilivise, hindi nila ni-live stream ang oral arguments or itong hearing ng ICI. Malinaw na meron silang tinatago. Under Article 2, Section 28. Article 2, Section 28 establish a policy of full public disclosure on all government transactions involving public interest. It has a public interest. Why? Pera ng mga Pilipino, pera ng mga nagbabayad ng tax. So bakit para meron kayong tinatago? Ngayon, siyempre, ang magpo-prosecute is ang ombudsman. Wala namang mandato under sa batas natin na itong ICI merong mandato na to prosecute only the ombudsman. Tapos,
nagiging inutil na ngayon ang ombudsman. Kasi nga, nagde-depend sila kung ano yung mga recommendation ng ICI. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos na ayaw nating mahaluan ng politika or trial by publicity. Kalokohan yan, Bongbong Marcos. Kinikreate mo lang yung ICI kasi hindi pa nagiging ombudsman itong si Remulla. Ngayon na ombudsman na siya, andyan na ngayon sa kanya yung bola kung sino yung ito lang yung ating pananaw, posible na naka-filter na yon. Gagawin ang lahat at maproteksyonan ang iyong allegedly iyong kasin mo na si Martin Romualdez. Itong recommendation ng ICI, I don't think so kung merong managot. Imagine billion of pesos and even trillion. Yung mga business sector nagsalita na sila dahil sa malawakang corruption na nangyari sa ating bansa, mga kababayan. At until now, wala pa rin nakasuhan. You could imagine. So from the word independent, sabi na ni Senador Marcoleta, magiging independent ka. Bakit kailangan niyang kumuha ng mga informasyon at even to us from any fiscal as for an information or might be in the Senate, in Judiciary, DOJ, in Congress. So how can it will be called as independent? Kasi nung wala pang ombudsman doon na-appoint na si Remulla, ang investigation nandito lang sa ICI. Nandito na sa ICI. Ngayon, until now, kaya nga itong si Secretary Vince Dayson, nagiging 80 years old na daw kasi yung buhok niya puti na dahil sa stress. At ngayon, parang tinitira na naman si Dayson ngayon. At maraming pautot itong Marcos administration para lang ilihis, allegedly, itong mga kalokohan na ginagawa nila. Mga kababayan, tayo lang niloloko nito. Huwag tayong pumayag. This is a freedom of speech na magsalita tayo. Huwag tayong manahimik. Tayo'y anti-corruption. Hindi kagaya nitong mga kakampik na hindi kayang magsabi ng resign. Marcos resign. Why? They benefited on it. Itong mga makataiblak, they benefited on it. Kasi alangan naman ano ang gagawin nila, ano na yung supply nila sa bundok. 'Di ba? Tama ba tayo, mga kababayan? Mga kababayan ko, salamat sa inyong suporta. Kung kayo po'y bago lang sa ating channel, pahingi ng iyong konting lambing. God bless po. Ingat po kayo palagi. Mahalin natin ating bansang Pilipinas.